Padre, handa ako na isuko ang sarili ko sa Panginoon. Salamat sa Diyos at nagbalik ka. Yan ang matagal ko nang itinadalangin. Henry, malabhal, tama mo ba? Sige na, Padre, baka madamay pa kayo.
kayo walang pusong inang nag-iwan ng bata dito. Tahan na, tahan na. Divina! 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 Napulot ko, nangangahoy ako sa gubat. Narinig kong umiiyak. Sino kayang walang pusong ina nag-iwan nito doon? Ang cute-cute pa naman ng baby. Buti ho siyang kayo nakakuha sa kanya. Eh bakit may dugo? May sugat ata. Wala. Ewan ko nga kung kanino galing yan eh. Akin na ho nung mapunasan. Oo, dahan-dahan. Punas, baby, ha? Henry? Henry? Huwag kayong mag-alala, Pader. Ang mga taong katulad niya ay hindi dapat utasin ng batas. Kailangan pa siya ng mga mamamayan ng Santa Rosa. Totoo ang sinabi mo, Tata Agustin. Kaya gawin mo lahat ang magagawa mo. Mang Gusting, ito na ho mga pinapakuha nyo. Kinakasiyahan pa rin tayo, Pader. Ito. Bayakan. Mailap. Tuso. Matalas ang pakiramdam. Malayo ang nararating bawat kampay ng kanyang mga pakpak. Ang katas ng apdo nito at ang kanyang dugo
ang siyang magpapahilom sa kanyang mga sugat at siyang magpapanumbalik sa kanyang lakas. Banjo. Laya ka na. Sino umareglo? Si Don Pepe. Swerte ka ikaw napili niya. Inareglo mo ba ako? Si Don Pepe, kailangan ka niya. May pakakahon siya sa'yo. Si Don Pepe? Bigatin ba yon? Ayos lang. Siguro kailangan kilalanin ko pa. Masyado naman natang matalas ang dila mo, pare ko. Baka hindi mo nakikilala ang amo ko. Kahit na hangin pa ang makarinig sa pangalan niya, yuyo ko ang dahon at mga damo sa puno. Ganyang katindi ang amo ko. Matindi kung ganon. Mas matindi siguro ako dahil ako inimporta niya eh. Ngayon, pakunahan mo na si Don Pepe. Pakita niya na muna sa akin ang kwarta niya bago kami mag-usap. Kung pera ang pag-uusapan, walang problema. Padre, ang anak ko. Bimboy! Humanda siya! Hindi! Hindi ako makapapayag na basta na lang namatay ang mga utol ko! Paano nangyari? Kaya kita pinatawag. Dahil hindi ako makakilos sa sitwasyong ito. Ang ikinasasama ng loob ko, nagkagulo na pala dito, hindi nyo pinakaalam sa akin. Kung nandito ka, baka kasabay mong nabuwal ang mga kapatid mo. Habang buhay akong uusigin ang sarili kong budi. Kung hahayaan kong basta na lang lumigwak ang dugo ng mga utol ko, susundan yun ng mas makapal na dugong papatid sa pagkauwaw ng aking paghihigante. Matagal kong hinintay ang paglaya mo. Sabik na ako sa'yo. Ang inaalala ko lang ay si Pogi. Baka mapatay ka niya. Kailangan maging mautak ka. Hayaan mo munang kumilos si na Bimboy. Ba't naman ako poporma kay Pogi? Kapag napatay na siya nila Bimboy, wala na akong problema. May pera pa ako. Eh, paano kung si Big Boy ang mapatay ni Pogi?
Eh di hihingi ako ng mas mataas na presyo bago ko kumilos para hanapin si Pogi. Mapatay man niya ako, may pera akong maiiwan sa'yo. Huwag ka lang manlalalaki, Alayla. Ipabatid sa inyo ang pakay ko dito sa inyong baryo! May isang taong malaki ang atraso sa pamilya ko! At alam kong susulpot siya rito anumang oras! At alam ko rin kukupkupin niyo siya! Kapag ginawa niyo yon, kasama kayong malilibig sa puot ng aking mga bala! At kahit sa langit niyo pa siya itago, bubulabugin ko pati mga anghel! Nagkakaintindihan ba tayo mga taga Santa Rosa? Kung natitiyak mo na doon nga sa lugar na yon, iniwan mo ang anak mo, malumang na taga Santa Rosa nakakuha sa bata. Kahit nagdidilim ang paningin ko, Padre, alam ko kung saan ko nilipag ang bata. Ang hindi ko lang matandaan, kung paano ako nakarating dito. Ginabayan ka ng Diyos patungo sa kanyang tahanan. Dahil alam niyang dito'y ligtas ka. Ngayon, kung mananatili ka pa rito ng mga ilang araw hanggang sa magliwanag ang isipan mo, ako'y naniniwalang ikaw mismo ang siyang iiwas sa bangin ng kapamakan. Tulad ng sinabi ko sa inyo noon, Padre. Handa ako na isuko ang sarili ko sa Panginoon. Ang importante lang sa akin ngayon ay mabawi ko ang anak ko. Ang akala ko'y hindi mo na ako sisiputin, Panyero. Basta ikaw, Panyero, tumawag, darating ako sapagkat negosyo ang pag-uusapan natin. Siya nga pala, eto si Manolo ang contact natin sa barko. Kumusta ho kayo? Siya nga pala, natatandaan mo si Bimboy? Anak ko galing sa Amerika? Bimboy. Ano, nagkausap na ba kayo ni Hepe? Oo, nagkausap na kami niyan. Magbabagsak tayo ng shabu sa baryo mo, Panyero. Malaking kwarta ito.
mas malaking pagkakakitaan kaysa sa ginto. Magaling. Gusto kong dagdagan ang kayamanan ko. Ang problema, kung gugustuhin pa ng mga tao. Sa simula, siyempre hindi. Natural lamang yun. Dahil iiral sa kanilang takot. Pero kapag nalanghap na nila ang usok, at nakita nilang lantaran tayong nagbebenta, kahit na sinong biyudo dyan ay maghuhubad ng karsunsilyo para lamang ipagpalit ng shabu. Siguraduhin mo lang protection ko. Ayaw ko madagdagan ang aking kalaban. Huwag kayong mag-alala, Don Pepe. Papatong sa atin ang militar. Oh, nakita mo na. Si Hepe na mismo nagsalita. Alika, mag-inuman muna tayo. Kung sadyang hindi kita mapipigil, sige, umayo ka. Huwag mo lang sanang kalilimutan ang mga salitang binitiwan mo sa Panginoon. At naway, tahakin mo ang landas ng katahimikan. Ang importante sa akin ngayon, Padre, ay makuha kong anak ko. Pero hindi ko may papangako sa inyo na matatahimik ako. Dahil hanggang buhay si Don Pepe, pati anino ko susundan niya. Waiter. Sir, Beer nga. pulutan, sir. Banjo, nandiyan si Pogi. Mauna ka na sa labas. Susunod na ako. Nalusutan ako ni Pogi. Naistorbo pa kami ng militar. Ang hayop na yon, tinangay pa pati motorsiklo ko. Iyan ang sinasabi ko sa'yo, Banjo. Hindi ordinaryong tao si Pogi. At huwag kang hihikab kapag kaharap mo siya. Kahit nakapikit ako, Don Pepe, nakarehistro pa rin sa utak ko si Pogi. Masisingitan ko rin siya. Amo. Oh. May babalita ako sa'yo, Amo. Tsak, matutuwa ka. Ano yan?
May nakapagsabi sa aming nasa kumbento daw si Pogi. Siguraduhin mo yung binabalita mo sa akin, Lucas, ha? Pag hindi, ikaw ang ilalagay ko sa foil at hihititing ko. Ang biling ko nga sa kanila, huwag silang basta magtitiwala. Dahil... ano ibig sabihin nito? Si Pogi. Abay, ewan ko. Padre, huwag ka na magmaang-maangan pa. May nakapagsabi sa amin na dito si Pogi. Wala akong nalalaman sa sinasabi nyo. Padre, huwag ka na magkaila. Alam naming nandito si Pogi. Baka nagkamali yung nagsabi sa inyo. Padre, sabihin mo na sa amin para huwag kang madamay. Boss, wala ako sa taas eh. Wala rin ho dun, boss. Ang mabuti pa, ikaw na sumama sa amin. Halika! Sige, dali yan. Gusto kong maging personal ang pangungumpisal ko sa iyo ngayon. Kaya kita pinatawag dito, Padre. Gusto ko. Mangumpisal ka rin sa akin. Huwag ka mag-alala. Walang makakaalam ng mga kasalanan mo. Kung meron man. Tapatin mo ko, iho. Wala akong alam na ikukumpisal sa'yo. Meron, Padre. Nabalitaan ko. Naggaling sa'yo si Pogi. Tsak, nagkausap kayo. Kaya alam mo kung saan siya nandun. Wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Masama sa pare ang nagsisinungaling. Kung magsinungaling man ako, maiintindihan pa rin ako ng Diyos. Dahil pinigilan ko ang pagkalat ng apoy na likha ng karahasan. Bale, Padre. Magagalit sa'yo ang Diyos. Pag hindi nabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mga kapatid ko. At hindi ka rin tatanggapin sa langit. Sabi! Dito! Kung sino man sa inyo nakakilala sa taong nakapaskil na ito dito, sabihin nyo agad sa akin! Hindi nyo makikita yan dito! Ano ka mo? Pogi. Si Pogi nga. Kilala mo ba siya? Naku, hindi ho. Tayo, baka madami.
Ako tago yan. Tingin ikaw. Ako, pogi din. Anak kete nga. Salamat. Nandiyan na si Pogi! Mga kapitbahay, nandiyan na si Pogi! Mga kasama, dumating na si Pogi! Bilisan niyo! Maligayang pagbabalik, Pogi. Ang buong Santa Rosa ay masayang-masaya sa pagdating mong ito. Wala akong kip-kip na ligaya sa pagbabalik ko, Chairman. May pakay ako sa bigla akong pagsulpot. Nadinig nyo, may pakay si Pogi, kaya bumalik sa atin. Mabuhay si Pogi! Mabuhay si Pogi! Mabuhay! Tsaka ang pakay mo ay ang masasamang elementong sumusulpot dito sa ating baryo. Alam kong hindi mo matitis ang mga tao mapahamak. Nanggugulot, nagnanakaw na naman silang kargong kalabaw. Pinasok tayo ng sindikatong droga. Ang Santa Rosa, ang ginagawa nilang lagusan. Patungo sa baryong pinagkakalat nilang pinagbabawal na gamot. Kaya madaling humikayat ng kabataan. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga pulis? Wala kaming tiwala sa bagong hepe. Wala siyang batas na pinahiral dito. At kung merong mga batas na dapat sundin, yun ang batas mo, Pogi. Pero, Chairman, ibang pakay ko rito. Anong ibig mo sabihin? Bibiguin mo mga tao? Bakit? Masamang hangin lang ba nagdala sa'yo dito? Hinahanap ko ang anak ko. Banjo? Banjo? Nakita ko si Pogi. Nasa Santa Rosa. Hayaan mo makarating ka na, Bimboy, yung balita. Kapag binulabog ko yon, magtataka pa si Bimboy kung sino pa yung taong gustong pumatay kay Pogi. Mabubukong inupahan ako ni Don Pepe. O baka naman takot ka lang kay Pogi. Ah! Pasensya ka na. Pasensya ka na. Parang kinabahan ho ako nung nakita ko yung lalaking yon. Baka siya ang ama ng bata. Oh, guni-guni mo lamang yon. Kahit ba siya ang ama ng bata,
Hindi ko ibibigay sa kanya si baby. Ang laki-laki na yata ng hirap ko doon. Matagal na ho kayo dito sa Santa Rosa. Dapat kilala niyo na kung sino yung taong yun. Kasing tanda ko na ang pinakamatandang puno ng mangga dito sa baryo natin. Kahit kailan, hindi ako nahimasok sa buhay ng may buhay. Sa madaling sabi, hindi ako nagka-interes na alamin kung sino ang hinalupak na yon. Pero, sintining ng batingaw sa kabisera ang pangalan ng lalaking yon. Bagtugi ka nga. At saka matulungin sa kapwa. Sino ho kaya siya, Chang? Si Pogi. Anak ka ng teteng. Alam mo bang pag kinalabit ko tong gatilyong to, patay kang bata ka. Napagtripan ka lang naman ho namin eh. Sinong nagutos sa inyo? Wala po. Naubusan lang ho kami ng pandurog. Nakita ho namin to. Akin na, dali! Oh. Bilisan nyo! Dali! Ito po. Bagal-bagal nyo! Gardong Kalabaw! Si Pogi! Hindi mo! Sige, tumakas ka! Nang gawin kong alkansya ng balay ang tumbong mo! Pogi! Ano gagawin mo sa akin? Bakit mo ako tinali dito? Gardong Kalabaw, wala kang kadala-dala. Pinakain ko na yung mukha mo sa daga. Nagnako ka na naman. Hindi na! Pogi, hindi na ito maulit! Pangako yan! At saka, wala namang masama kung patatawarin mo ako, di ba? Uy! Uy!
ako! Ayusin ko po! Ayoko! Pogi! Baka wala ako! Hindi na ako ulit! Diyos ko! Pogi! Pogi! Naku! Pogi! Diyos ko po! Wag! Pogi! Ayoko mamamatay! Ayoko mamamatay! Pogi! Huwag mo ko iwanan dito! Natagpuan lang namin ang mga bangkay nila rito, Hepe. Huwag ka mag-alala, Chairman. Alam namin si Pogi lang ang may kagagawa nito. Kaya hindi ka madadawit. Makinig kayo, mga kababayan. Sa susunod na makikita ninyo si Henry Cruz, na alias Pogi, ay huwag kayo magatubiling ipagbigay alam sa amin ito. Para na rin sa inyong kapakanan ito. Tingnan niyo ang ginawa niya kay Cardo. Inilagay niya ang batas sa kanyang mga kamay. Mahirap magampon ng isang kriminal. Mas nanaisin kong umampon ng isang kagaya ni Pogi. Dahil nakalantad ang tunay na kulay niya, kaysa kumupkup ako ng isang tupa na ang kaluluwa'y mabagsik pa sa ulupong na ikukubli ng kasuotan ng isang tao ang tunay na balat nito. Nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin dito sa Santa Rosa. Madadama ng tao ang simoy nito. Nakakapangilabot na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Magandang gabi po. Checkpoint lang po, sir. Konting abala lang. Saan niyo po ba dadalhin yung inyong paray? Doon sa kabilang baryo, sir. Kapatid ko yun namatay. Pwede ko bang makita? Oo, ali kayo. Sige na ho, sir. Salamat ho. Kung ganyan ang mga checkpoint, madali tayo yayaman. Checkpoint na naman. Oo nga. Si Polly! Anak ka ng teteng. Hanggat boy si Pogi, hindi uubrang kawalang niya nyo dito sa Nueva Ecija. Wag! Wag, Pogi! Napag-utusan lamang ako eh. Yun ang masama eh.
Napag-utusan ka para sirain ang kinabukasan ng mga kabataan. Pero bago mangyari yan, ako na munang wawasak sa kinabukasan mo. Anak ka ng teteng. Nananakot ka pa? Boss! Boss, wag! Boss! Boss! Hindi ho nila ako talaga kasama eh. Patawarin mo na ako, hindi na ako ulit. Patawarin mo na ako. Ayoko pa mamatay. Gusto mo rin lang magpatay-patayan. Pogi! Wag, Pogi! Boss, pinakiusapan lang nila ako. Pogi, hindi talaga nila ako kasama. Pogi! Pogi, maawa ka! Pogi, wag! Pogi! Maraming salamat, Teng-Teng. Talagang hindi mo ako nalilimutan. Komot ikaw may dala nito. Champion ka talaga sa akin. Oo. Napalaban ako. At marami na naman akong buhay na inutang. At matadagdagan pa. Hanggat hindi ko nakikita ang natatahimik ang bayan ng Santa Rosa. Hanggat hindi ko nakikita ang aking anak. Huwag ka mag-alala, Teng-Teng. Marami nga akong kalaban. Pero mas malakas ang puwersa ko sa kanila. Dahil ang ipinaglalaban ko ay makatuwiran at matuwid. Pogi, patay! Ikaw, patay! Hindi papayagan ng Diyos na masawi ako. Malakas ang dalangin ko sa Kanya. Ikaw ang mag-ingat, Teng-Teng. Dahil kapag may nangyari sa'yo, malulungkot ako. Ipagtatanong ho natin sa palengke kung sino magulang ng batang yan. Alam ko hong labag sa kalooban niyo, Chang, pero isipin niyo naman. Sa kabila ng pagsasaya natin, may kaluluwang nagdurusa dahil nawawala ang kanyang anak. Wala akong pakialam sa kalooban ng iba. Ang inintindi ko na lamang ngayon ay ito. Masakit sa kalooban ko magkahiwalay kami ng batang ito. Biruin mo, ngayon lamang uli ako nakahawak ng bata. Mula na mamatay ang aking anak, 2 taong gulang pa lamang. Siya na lamang ang pag-asa ko sa buhay. Ilalayo pa siya sa akin.
Nasaan ang amo mo? Alam kong tagahanga ka ni Pogi. At alam kong alam mo kung nasan siya. Wala! Huwag mong uubusin ang pasensya ko. Maiksi lang yon. Anak Teteng! Bang! 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 Uy, Isabel! Oh! Naku! Ang tagal na kitang hinahanap! Bakit ho? Sabi ni Divina kung kumarihin ka raw niya. Bakit? Nag-asawa na ba si Divina? Naku, hindi. O baka naman anakan? Naku, hindi lang. Kalalaman ko rin yan dahil sa lapad ng tenga ko, ha? Naku, hindi. Yan yung batang napulot doon sa kakahuyan. Batang na... Oo! O, sige, payag ako. O, sige, sasabihin ko kay Divina, ha? Oo. Henry! 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 Henry? Henry! Bakit, Chairman? Henry! May nasagap akong balita. Maaring Huwag mo akong sabihin, Chairman. Ano yun? tungkol sa anak mo. Anong balita tungkol sa anak ko? Ayon sa usap-usapan sa palengke, Divina at Sianang ang nakapulot sa bata. Paano mo na siguro na yun ang anak ko? Nasa bayan sila kanina. Ipinagtatanong nilang magulang nung napulot nilang bata. Baka ito na ang anak mo. Saan ko siya matatagpuan? Sige, dalhin yan! Labas na! Sige, bilis! Sino? Teka muna, saan niyo ba kami dadalhin? Divina! Hoy! Saan niyo dadalhin ang pamangkin ko? Saan niyo dadalhin ang pamangkin ko? Walang niya kayo! Walang niya ba? Walang niya kayo! Iwan niyo ang pamangkin ko! Ano yan? Iwan mo! Iwan mo! Iwan mo! Ay!
Kahit na anong mangyari, huwag kayo alis dito. Babalik ako. Binayaran ako para ihatid ka sa impyerno! Alam mo ba ang daan papunta ron? Kung hindi mo alam, sasamahan kita! Okay pa sa'yo? Okay lang! Pero tinitiyak ko sa'yo, iguguhit ko ang dugo mo sa lupa! Dugo mo, Pogi! Uhaw na ako sa dugo mo! Akitin mo. Ito na. Tayo na. Bakit ka masunod na sunod sa amin? Iwan mo na nga kami at baka kami madamay. Pati tuloy itong bata na pinagterwisyo. Maawa ka na sa kanya. Kahit saan kayo magpunta, kasunod niyo ako. Akala niyo ba titigil lang kayo ng mga yon? Papatayin din nila kayo. Sus Maria Josep, abay, layuan mo na kami. Hindi kami sanay yung bilang sa mga pala at makipagabula sa demonyo. Abay, maawa ka naman sa amin. Hiwalay ako sa inyo sa isang kondisyon. Sasama ko ang bata. Ano ito? Laruan? Basta na lang may hinihingi? Basta na lang may binibigay? Anak ko ang batang yan. Tsang, ibigin ako natin sa kanya. Malay natin kung siya talaga ang ama nitong batang to. Kahit sino naman pwedeng makin dito ah. Eh, mukha naman ho nagsasabi siya ng totoo. Hindi kayang tumbasan ng salapi ang paghihirap namin sa batang ito. Kapag kinuha mo siya sa amin, para mo na rin siyang pinatay. Hanap-hanapin niya ang init ng aming pagmamahal na hindi mo kaya ibigay. Mabuti pa umalis ka na. Kalimutan mo nagkausap tayo. Kahit na ano pang sabihin niyo, hindi ako hiwalay sa inyo. Tayo na.
Dito na muna tayo magpapahinga. Kung balak mong itakas ang bata, nagkakamali ka. Sasakay ako sa hangin, hahabulin kita, magkakamatayan tayo. Anak ko ang batang inaangkin nyo. Naiintindihan nyo ba ako? Ikaw nga hindi makaintindi. Paano mo siya bubuhayin? Ganon takbo ka ng takbo, hinahabol ka ng kaaway, magdadamay ka pa ng walang kamalay-malay. Kahit habulin pa ako ni Satanas, ligtas pa rin ang anak ko. Sagot ko ang buhay niya. Dahil ako ang dugot laman niya. Sabihin na natin. Paano ang kanyang kinabukasan? Ano sasabihin niya kapag nagtanong ang tao tungkol sa kanyang ama? Baka mapahiya ka. Kung talagang mahal mo ang anak mo, pabayaan mo na siyang lumaki sa piling namin. At kung sakaling magkita tayong muli, dala ng masamang hangin, pwede ba? Huwag kang magpapakilala. Halimbawang kayo ang lumagay sa kalagayan ng bata. Ikahiyaan nyo ba ang kalagayan nyo? Itatatwan nyo ba na kayo'y anak ng isang kriminal? Aling Sianang, mahirap umangkin na isang bagay na hindi inyo. Lalo na't dugot laman ng pinuhunan. Paano naman ang paghihirap namin? Malaki ng pinuhunan namin sa batang yan. Mas malaki ang pinuhunan ko sa paghihirap ng damdamin at sa hirap ng paghahanap sa kanya. Akin na. Uy. Tahan na. Divina, pababa muna ako sa bayan. Wala nang gamit ang bata eh.
Chang, wag ko kayo magtatagal doon. Talaga, tukuran mo yung mga mata mo at baka may mangyari sa bata. Bale, titigil din yan. Si Pogi. Hindi ko alam. Alam kong nandito siya. Nasaan? Pakialam ko. Ilabas niyo na. Kung nandito, nakita mo na. Pilosopo ka pang matanda ka. Isang tanong, isang sagot. Tasa si Pogi! Sabi nang wala eh! Matigas talaga ulo mo, ah! Ano? Magsasalita ka na? Patay ka na ng matanda ka. Sana lagi tayong ganito, no? Oh, dandan. Hmm? Ang Chang! Patay. Patay na tiyan mo. Nandiyan na sila! Hanapin niyo! Huwag kang bumata. Huwag na. Baka mapahamak ka pa. Marami sila. Halika na, umalis na tayo dito. Halika na.
Henry, halika na. Isipin mo, anak mo. Alam kong galit ka sa akin. Sinong matutuwa? Pati si Chang nadamay. Wala siyang kamalay-malay. Nagbuwi siya ng buhay. Ang nadarama mo, yun din ang nararamdaman ko. Malaking utang na loob ko sa tiyahin mo. Kung hindi dahil sa kanya, wala na rin ang anak ko. Hindi ba naiisip ang kalagayan natin? Ganito na lang ba tayo? Tago ng tago. Walang katahimikan. Paano kung madama yung bata? Hindi titigil si Don Pepe hanggat hindi niya nakikitang pantay ang pako sa lupa. Kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo magtagaw, hindi tayo patatahimikin ang kanyang buhat. Henry, paano walang malay na bata? Bakit hindi ka na lang sumuko? Hindi ako susuko. Pabayaan mo na ang batas na lumutas ng problema mo. Si Don Pepe ang batas dito. Siya ang gumagawa ng batas dito sa Nueva Ecija. Eh kahit naman tumakbo ka ng tumakbo, susundan ka dahil babalik at babalik ka rito sa Santa Rosa! Henry, bakit hindi na lang tayo pumunta sa Manila? Sa militar! Doon ka na lang sa kanila sumuko. Alam kong tutulungan ka nila. Gagawin ko lahat para makatulong ako sa iyo, Henry. Alang-alang na lang sa anak mo. Alang-alang sa akin. Napamahal ka na sa akin, Henry.
Paligiran niyo, bay! Ang lahat na naganap na patayan ay kagagawa ni Henry Cruz. Ito ay isang malaking insulto para sa ating mga alagad ng batas. Kaya mula ngayon, maglagay ng checkpoint sa lahat ng lugar na maaari niyang daanan. Kinakailangan mahuli natin siya. Buhay man o patay! Mag-ingat kayo. Alam mo na kung saan tayo magkikita. Mama, pwede niyo ho ba akong samahan sa opisina ni Commander? Bakit? Ano kailangan mo? Meron ho kasing taong gustong sumuko. Ayaw niya sa pulis, gusto niya sa militar. Liga. Anong binabalak niyo ngayon, Mrs.? Delikado ho magtagal pa siya sa bayan. Kaya mabuti pang sunduin na natin siya. Ipangako niyo lang ho na hindi siya maaano. Batas na ang kausap niyo, Mrs. Kung ano mang mangyari sa kanya, pananagutan na namin. Tayo na. Pare, maghiwalay tayo. Doon ka. Dito ako. Sige. Ikaw! Huli mo yung jeep! Bilisan mo! Sige dali!
Nag-aaksaya na naman kayo ng gasolina. Anak ng teteng, oh. Baba, sabi! Mga gunggong, nag-iisa na si Pogi. Nakaalpas pa. At nalagasan pa kayo. Senyor, masyadong mabilis ang hayop na yon. Parang bulang nawala. Tama na ang katarantaduan mo. Don Pepe. Magaling, Hepe. Lalo mo ako pinahanga. At ang batang yan, siya kung gagawing alas laban kay Pogi. Siguradong hahanapin niya ang bata. At lalabas siyang parang daga sa kanyang lungga. Huwag kayong mag-alala, Don Pepe. Kung kinakailangan dalhin ko ang ulo ni Pogi sa inyo, gagawin ko. Good. Masisira ng ulo si Pogi sa kahanap sa kanyang anak. Ang hindi niya alam,
na kay Don Pepe na ang bata. Baka tayo masira ng ulo, Don Felipe. Hindi natin alam kung saan unang susulpot si Pogi para kunin ang bata. Baka tayong unang pasukin dito ni Pogi. Kapag hindi niya nakita dito ang bata, tsaka hindi lalabas yun. Hanggat hindi sabog ang mga ulo natin. Huwag kang magsalita ng ganyang gago. Gusto mo bang hatakin ni Satanas si Pogi at dalhin dito? Baka maging impyerno itong lugar natin. Huwag kayo matakot, Don Felipe. May mga tawan din tayo marunong gumamit ng baril. Kaya tsak na patay si Pogi! Ilabas mo ang anak ko! Gago! Wala siya rito! Baliktarin mo man ang lugar na to! Hindi mo siya makikita! Mabuti pa sumuko ka na! Hindi mo ako kaya, Pogi! Hindi ka ubra sa akin! Marami ka pang kaning kakainin! Marami pa nga akong kaning kakainin! Pero mas marami kang balang lalamunin! Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Pogi, wag! Wag, Pogi, wag! Maawa ka sa akin, Pogi! Wag, Pogi! Wag mo akong papatayin! Huwag para mo ng awa! Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasa rest house ni Don Pepe. Salamat. Anak ng titing.
Pogi! Ibaba mo ang baril mo! Ngayon, gusto kong matikman mo ang hapdi ng ginawa mong pagpatay sa mga anak ko. Wag! Huwag mo siya idamay. Ako na lang ang patay mo. Sinabi mo eh. Divina, huwag mo ko iwan. Kailangan kita, Divina. Huwag. Kailangan ko ng anak ko. Divina. Kaya mo yan. Kaya mo. Anak, nawala na naman ang mga taong nagmamahal sa'yo. Tayong dalawa ulit ang natira. Di ba, Ane? Nandito naman ako eh. Hindi na tayo magkakaiwalay. Ngayong tapos na madugong araw ni Don Pepe, matatahimik na rin ang Nueva Ecija. Matatahimik na tayo, anak. Aalis na tayo dito.
babalikan kita.